Good morning, magandang umaga sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. At ngayon nga ay babasahin natin ulit ang Job, no? Ngayon naman ay chapter 35 hanggang 37 naman ang ating babasahin. Yun nga, umpisahan na natin. Ito ay nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Elihu, yung bata, no, na nakikinig pala sa usapan nila Job at nung tatlo niyang kaibigan. Nagsalita at nagpatuloy at ipinamukha niya kay Job yung mga sinabi ni Job, no, na sinisisi niya ang Diyos, di ba, sa nangyari sa kanya. Pinamukha nitong si Elihu kay Job at do sa mga kaibigan niya. No, may nabanggit pa rito sa chapter 35 ng verse 9 to 10, ano? Sabi pa dito, kapag ang mga tao'y inaapi, sila ay dumaraing, sila ay nagmamakaawa upang tulong ay kamtin. Sabi sa verse 10, ngunit hindi naman sila lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa kung dumaranas ng lungkot. So ibig sabihin, no, may mga tao daw na maraming dinaranas, nalulungkot na, no, nagugutom, pero hindi pa rin daw ito lumalapit sa Diyos. May mga taong ganun, ano, nag-iisip sila ng kung ano-ano na lang na gagawin nila, yung kanyang paraan na lang ang kanyang ginagawa, ano, hindi na siya dumudulog sa ating Diyos. Yun ang binabanggit ni Elihu dito, no. At nagpatuloy pa siyang magsalita dito. Sabi niya pa dito sa chapter 36, sabi niya dito, idinagdag pa ni Lehu, magtiyaga ka pa ng konti at makinig sa akin, pagkat ayon sa Diyos itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayan ang aking Diyos ay makatarungan, sabi ni Elihu. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan, pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman, sabi ng bata. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil, sabi niya. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil sa sinuman, sabi niya. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan, sabi niya. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan, sabi ni Lehu. Sabi hanggang dito sa bali 36 yun, no? Chapter 36, 1 hanggang 7 ang aking babasahin o hanggang 9. Ang matuwid ay verse 7, ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Kung ang tao'y nagagapos o natatanikaan, no, parang napoposas, ano, sabi ganyan, o kaya ay nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan. Kumbaga, sinasabi niya na yun nga, yung mga nakakagawa ng kasalanan, ano, ay ipinamumukha ng Diyos ang kanyang mga nagawa na pagkakasala. Yun nga, biglang siguro yun yung mga nangyayari sa buhay ng ibang tao na sa dami ng kasalanan, di ba? Yung iba nagkukulong, pinagdudusahan nila, yung iba naman ipagbalik, di ba, halos wala ng pamilya, wala nang tumanggap dahil sa tindi ng kasalanan. Kumbaga pinapamukha niya, nagkasala ka, ito ang kabayaran, ito ang parusa na sinasabi dito. Sabi sa verse 11, kung sila ay makikinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot, no? Ulitin ko lang, verse 11, kung sila ay kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa ay kanyang idudulot, ano? Pagka tayo susunod sa Diyos, makikinig tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng buhay na payapa, ano? Sinabi rin diyan yung paglilingkod, no, sa Diyos. Yun nga yung pagbabahagi ng salita, yun ay paglilingkod sa Diyos, ano? Verse 13, sabi dito, puot ang naghahari sa dibdib ng masama,
parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. No, yung mga taong, 'di ba, yung mga nagagalit kung minsan ano, sobra-sobra na yung nagagalit nila na kahit ano na napapaliwanagan mo na sila. Wag ganyan, dapat ganito, mag-pray ka. Hindi, nagagalit ako, ilalabas ko lahat ng galit ko. Kung minsan nakakapagsalita na sila ng hindi maganda, no? Sa sobrang galit o minsan nakakagawa na ng hindi maganda sa sobrang galit, sa sobrang puot na nararamdaman ng kanilang dibdib, ano? Ulitin ko lang, verse 13, puot ang naghahari sa dibdib ng masama, parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Sabi sa 15, verse 15, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. No? Ulitin ko lang, verse 15, ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral ang kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang kaalaman. Kumbaga sabi dito, no, ni Ileho, yun nga raw ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral, no? At kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw, no? Kumbaga yung i-example na lang natin yung mga halimbawa, yung mga dumanas ng matinding karamdaman, na nakaratay sa higaan ng karamdaman ay hinahayaan niya yon, pinaghihirap niya, binibigyan niya ng ganun upang bigyang aral sa mga nagawang kasalanan. Bakit ba tayo nagkasakit halimbawa? Halimbawa ay yung mga sobrang pag-inom ng alak, di ba? Yung mga sobrang pag-inom ng alak, darating ang time na magkakasakit. Bakit ka nagkasakit? Hindi ba? Dahil din sa iyong mga ginawa, pinabayaan mong yung sarili, pinabayaan mong lakas na binigay sa iyo ng Diyos. Yun ang nangyari sa iyo. Kaya inom mo, siguro kung minsan wala nang kain, ganyan, tulog na lang, pagagising, inom na naman, magkakasakit. Bibigyan ka ng aral ng Diyos. Naghirap ka, ano bang ginawa mo kung bakit ka naghirap? Binigyan ka ng Diyos ng biyaya, marami, o sabihin na natin nag-abroad, pagdating naubos. Yung iba, nagsugal ng babae, nag-inom, no? Bigay dito, bigay doon, inom doon, inom dyan, bili dito ng walang katuturan, naubusan, saka lang maiisip na dapat pala ganito. Diba? Binibigyan tayo ng aral. Kaya kung minsan yung nararanasan natin, tayo rin ang may kasalanan, huwag natin sisisihin ng Diyos. Nagkasakit tayo dahil na rin sa ginawa natin. Naghirap tayo dahil tayo na rin ang may kasalanan. So yun ang sinasabi dito. Ulitin ko lang ulit, ang tao ay pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral. Ang kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. So yun, nagpatuloy pa siya sa pagsasalita dito sa sa chapter 37, patuloy pa siyang nagsalita si Lehu. Pinuri niya ang Diyos, yung mga ginawa ng Diyos nandito, yung mga kamangha, di ba? Inano niya rito, in example niya rito, sinabi niya na bakit ba nakalutang ang ulap, no? Walang makakapagsabi niyan, no? Walang makakapagsabi bakit lumulutang yung mga ulap na yan, paano nagawa yan ng Diyos. Yun ang binabanggit ni Lehu dito, yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos, no? Marami siyang ginawang bagay na hindi natin maipaliwanag, na kahit sino ay hindi maipaliwanag yung mga kanyang ginawa dito sa ating mundo, di ba? Yung mga ginawa niya, kung paano nangyari yun, kung paano ginawa, bakit nakalutang, di ba? Paano bumubuhos ang ulan, di ba? Ang kidlat na matalim di ba, nagsisimula sa taas pababa na kung saan dako, di ba, pinaliwanag ni Ileho dito, no? Sa sa chapter 37, no? Ayan, may sinasabi siya yung kidlat, yung tinig daw na umuugong parang dagungdong na kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot yan, mga sinabi niya yan dito. At
Sabi pa dito sa chapter 37 verse 13, may sinabi siya dito, ang ulan ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaring parusa o kagandahang loob. Ulitin ko lang, no? Verse 13 ng chapter 37, ang ulang binubuhos ng dakilang Diyos, maaaring parusa o kagandahang loob. 'Di ba? Umulan, mainit, uy, salamat, 'di ba? At guminhawa ang ating pakiramdam. Sa mga nagtatanim, salamat Lord dahil pinaulan mo at nadiligan ng aming mga halaman, salamat Lord. Pero pagka ulan na marami na o sabihin na nating bagyo, matinding bagyo, babaha, 'di ba? Maraming masisirang bahay, may mga nalulunod. Yun yung sinasabing maaring parusa, 'di ba? Yung mga kita nyo, yung mga ilog na punong-puno ng basura, 'di ba? Parusa, tataas ang tubig, 'di ba? Aanurin ang mga basura kung saan-saan lugar. Yun ay parusa. Yun yung sinasabi dito, no? Parusa yun sa mga taong gumawa nun. Nagputol ng puno, 'di ba? Umulan, bumagyo, landslide, may natabunan, may nadaganan, may nasira, parusa pa rin, 'di ba? So, tao pa rin ang may gawa. No, pinarusahan tayo sa ginawa. Tayo pa rin ang may gawa nun. Umulan ulit, sabihin ko lang ulit, umulan, mainit ang panahon kagaya ngayon, maalinsangan ang pag umulan masarap, 'di ba? Pag tuloy-tuloy, medyo tuloy-tuloy ng konti, no? Siyempre hindi yung konting ulan lang sisingaw, lalong mainit. Pero pag tuloy-tuloy yan, pepresko, no? Hanggang mamaya masarap ang hangin, 'di ba? Pero pag tumuloy pa ng tumuloy at lumakas pa yan, yun ay hindi na maganda, no? Maaring bumahana sa mga lugar na mabababa, yung mga ilog na punong-puno ng basura, 'di ba? So, yun ay maaring parusa na ng Diyos sa mga tao. Yun ang pinaliwanag dito ni Leho. May sinabi pa siya dito sa verse 16, alam mo bang kung bakit ang ulap ay lumulutang, 'di ba? Yun nga yung nasabi ko, no? Tinanong niya yan dito. Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay, tunay at ganap ang kanyang kaalaman, 'di ba? Makapangyarihan ng ating Diyos, lahat kaya niyang gawin. Walang imposible sa kanya. Yun nga, no? Sa patuloy pa rin na nagsalita, chapter 35, si Lehu, sa pagpapaliwanag niya, sa pagpapamukha niya sa mga sinabi ni Job na hindi maganda at pagsisisi. Sinisisi ni Job ang ating Diyos. Sa 36, yun nga, nagsalita pa rin si Lehu. Ngayon nga, na sinabi niya, pagkat ayon sa Diyos, itong aking sasabihin, sabi ni Lehu. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan, sabi pa ni Lehu. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Sa 36, sa chapter 36 yun. Patuloy siya nagsalita, no? Sa 7 naman, patuloy pa rin siyang nagsalita, no? Pinuri niya ang Diyos dun sa mga kamanghamanghang ginawa. At yun nga, yung nabanggit ko kanina, yung pagbuhos ng ulan ng dakilang Diyos, maaring parusa o kagandahang loob sa ating mga tao, no? So, yun po ang pagtatapos ng chapter 35 na ating binasa dito sa 37 sa ating binasa sa Job. Bukas ay ang babasahin naman natin ay ang 38 to 39 ng Job naman ang ating babasahin bukas, no? Sino kaya ang sumagot daw, sabi sa 38, no? Anuin ko lang, ang sagot ng Diyos kay Job. Maganda to bukas, sabi dito sa 38, ang sagot ng Diyos kay Job. Sinagot na si Job. Magandang abangan natin to bukas, magandang basahin natin to bukas. Ang pagsagot ng Diyos sa mga sinabi ni Job, no? Yun nga. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo.
Yun nga, marami tayong natutunan na naman ngayong umagang ito sa mga sinabi ni Lehu, ano, yung sa pagpuri niya sa Diyos, yung mga ginagawa, yung puot ng Diyos, to, yung mga kabutihang ginagawa niya sa mga matuwid at yung parusang ibinibigay niya sa mga taong makasalanan o nagkakasala, ano. At yun nga yung tungkol sa ulan ay sinabi rin dito, pwedeng kagandahang loob o parusa, no? So yun din, ano, sinasabi rin sa atin yun, ano, marami talagang kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos dito sa ating mundo na hindi natin maipaliwanag, na kahit sinong matalino o professor, hindi basta-basta yun o hindi kayang ipaliwanag. May mga naiisip sila at pinapaliwanag nila, may mga taong siguro napapaniwala talaga nila na ganun nga ba talaga ang ginawa, ganun ba talaga ang gawa ng Diyos, di ba? Pero kung iisipin talaga natin paano, di ba, ginawa, marami tayong katanungan. Igala natin yung ating mga mata, no, sa paligid natin. Tumingala tayo, di ba, makikita natin paano nakabiti ng ang mga bituin, ang moon, ang sun, di ba, paano niya yun inilagay, di ba, nagawa ng Diyos. Tapos yun nga, yung sa paggawa ng kasalanan, may kaparusahan talaga. Yun nga yung nabanggit ko kanina, bakit ba tayo nagkasakit? Bakit ba tayo nakaratay? Bakit ba tayo may nararanasan sakit? Di ba? Maaring inabuso natin ang ating katawan. Sa kabila ng pagbigay ng Diyos ng kalakasan sa atin, no? Kagandahan ng katawan, may mga taong umabuso nito, no? Ah, ako nga dumanas din ako ng ganyan na pagsisigarilyo, pag-iinom, pero dahan-dahan ko rin yung ininto dahil yun nga, nakikita ko rin sa mga tao yung paghihirap ng pag-inom na simula bata pa lang hanggang pagtanda, no, makikita mo may sakit o yung ibang mga kakilala ko ay namatay na dahil sa sobrang pag-iinom nila, sobrang pagsisigarilyo, no. So salamat sa Diyos at dahan-dahan ko yung naitigil. So siguro hindi lang 12 years ko nang nahinto, ano, ang sigarilyo at alak. So yun. So ang lahat ay may dahilan kung bakit tayo nagkaganon, kung bakit tayo nagkasakit, kung bakit tayo naghihirap ngayon, o kung bakit tayo nalulungkot. May mga ginawa rin tayo, nalulungkot tayo, maaaring nga sabihin natin na kaya tayo nalulungkot, naubusan na tayo ng pera, ano, o may bagay tayong nawala, bakit ba nawala? Siguro nakalimutan natin, napabayaan natin, yung mga ganong bagay, no? Huwag nating sisisihin ang ating Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung bakit nagkakaganito ngayon, di ba? At bagkus ay magpasalamat tayo sa Diyos dahil hanggang ngayon malakas pa rin tayo buhay at may nakakain pa tayo. Basta magpatuloy lang tayong manalangin, magtiwala, lumapit sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Mabuti ang ating Diyos, naririnig niya tayo araw-araw. Lumapit lang tayo ng buong puso't kaluluwa. Hindi yung lalapit lang tayo, Lord, ganyan yung baliwala lang kung sino lang yung kinakausap natin, di ba? Lumapit tayo ng maayos. Igalang natin ang ating Diyos. Dahil siya ang lumika, nagbigay ng lahat sa atin. Lumapit tayo ng taos-puso, di ba? Lumapit tayo, humingi ng awa at tulong. At magpasalamat sa lahat ng kanyang ipinagkaloob sa atin. At sa buhay natin hanggang ngayon na ibinigay niya, hininga na meron pa rin tayo at lakas na meron pa rin tayo na nanggagaling sa kanya. Salamat pong muli at tayo manalangin na naman ngayong umagang ito. Samahan niyo po ulit ako. Tayo magsiyuko. Ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap na naman natin sa ating Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na to na ipinagkaloob mo na naman sa amin, Lord, upang makarinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat, Lord, binuksan mo na naman ang aming puso't isipan at marami na naman kaming natutunan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, nawa po lahat ng iyong mga salita ay lagi namin maisa puso't isipan, lalong-lalo na maisa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagkakataon na lagi mo pong ipinagkakalob sa amin upang makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga salita, O Diyos.
Nawa ang iyong mga salita, Lord, ay lagi namin panghawakan habang kami nabubuhay at magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay upang mas lalo kaming tumatag, O God, at magtagumpay sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord, for all the blessings every day, Father God, simula noon hanggang ngayon sa biyayang ibinibigay mo po sa amin lahat. Pagkain, pera, magagandang bagay, lalong-lalo na, Lord, sa kalakasan na ipinagkakalob mo po sa amin araw-araw upang magawa namin ang lahat, magampanan namin ang aming mga gagawin. O God, salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat na taong inyong ginawa, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. And Lord, sa nangyayari sa aming mundo, Lord, patuloy pa rin ang nagkakasakit. Patuloy pa rin ang nahahawa, O God. Dahil na rin, Lord, dahil na rin sa mga tao. Dahil may mga tao pa rin matigas ang ulo na sigilang lumalabas, O God. Kagaya sa ibang bansa, O Lord, na patuloy pa rin ang kanilang pamamasyal, paggagala, O God, pagkakasiyahan, O God, patuloy pa rin ang pagpoprotesta nila, O God, patuloy pa rin sila nagsasama-sama, walang social pa rin, distancing ang ginagawa nila, O God. Lord, nawa maisip na ng mga tao na mag-ingat, na sundin ang mga sinasabi ng pamahalaan, O God. Yung mga hindi dapat lumabas ay wag na lumabas, O God. Please Lord, ipaunawa mo sa kanila, bigyan mo sila ng sapat na kaunawaan, tamang puso't pag-iisip, O God, upang ingatan ang kanilang sarili at kanilang mga mahal sa buhay. Lord, please Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Liwanagin mo ang aming mga puso't isipan upang makapag-isip ng tama, O Lord, upang makagawa ng tama, makakilos ng tama, O God, huwag mo kaming pabayaan. Lord, please Lord, sampu ng aking mga mahal sa buhay, kaming lahat, Lord, ang aming presidente, O God, ang aming mga mahal sa buhay, aming mga doktor, sundalo, Father God, aming mga kapitbahay, kaibigan, Lord, lukubin mo kami ng iyong makapangyarihan, protection, yung makapangyarihang pag-ibig, Lord, lukubin mo kami lahat. Ingatan mo kami lahat, O God. Huwag mo kaming pabayaan. Please, Lord, malampasan na nawa namin ito ng maayos. Lord, tulungan mo kami at samahan, Lord, sa araw-araw naming pamumuhay upang magtagumpay na kami, O God. Ibinibigay na po namin sa iyong kamay ang mga nararanasan namin ngayon at ang labang ito, Lord. Ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala dahil ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Walang imposible sa iyo, Lord. Ikaw na po ang bahala. At kami umaasa, nagtitiwala sa iyo, Lord, na ito'y aayusin mo na, tatapusin na, aayusin na ang aming mundo at iingatan kami lahat, O God, at lilinisin ang buong mundo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, sa pakikinig mo na naman sa aming panalangin, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos. Napakabuti mo po sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin lahat. Sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Maraming salamat pong muli sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Marami tayong natutunan. I-share nyo po sa iba rin ang iyong mga natutunan at narinig ngayong umagang ito. Sa Job po na ating binasa. Salamat pong muli. Mabuhay tayong lahat. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat pang video kong i-upload po. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.